Pero kahit ganun pa man, malaki na atasan ng bahagi sa inyo ng salita ng Panginoon. Na ang title ng teacher ko sa inyo, yung The Parable of Forgiving Servant, Matthew chapter 18, verse 23 to 35. Pamilyar ba kayo sa parable na ito? Praise God, kapag na ito. Ito yung talinghaga tungkol sa lingkod na hindi marunong magpatawad. Sino ba dito sa inyo ang hindi pa nagpatawad sa kanilang kapwa? Sino ba sa inyo ang kagalit pa yung kapamilya niyo? O meron pa kayong kaaway na hindi pa nakakasundo? O meron pa kayong ka-churchmate na hindi niyo pa nakakausap? At marami pang iba. Ano ang epekto mangyayari sa mga tao hindi nagpapatawad? Mga posibleng mangyayari sa mga tao hindi marunong magpatawad. Ito yung pag-aaralan natin sa umagang ito, nating pagbubulay-bulayan. Kasi nakapokus ako dito sa servant na hindi marunong magpatawad. Mamaya kain natin. Bago yan, sabi na dito sa Golden Rule, do unto others as you would have them do to you. O huwag mo gawin sa iba kung ayaw mo gawin sa iyo. Ano naman siya, naiintindihan naman natin. Sa madaling salita, huwag kang gumawa ng masama kung ayaw rin gantihan ka rin ng masama. Parang ganun yung madalang nito eh. At dito, according sa statistic or sa pag-aaral ng mga health professional, sabi dito, next slide, basahin natin. Profession that we live in the age of rage ang panahon ng galit. According sa study daw, according sa mental health profession, ito yung panahon daw natin ngayon ay panahon daw ng galit. Bakit kaya ang nag-status ko yung survey na ito noong 2020, hanggang daw ngayon, parang nag-ano pa rin siya na patuloy pa rin yung panahon daw natin ito. At dito makikita natin, ang kadahilanan daw, bakit marami ang galit daw, dahil daw, according dito, ay yung start ng pandemic. Ng pandemic, kadahilanan ay maraming nagugutom, nawalan ng trabaho, at nagagalit sa pamahalaan o sa ating government. Ayun yung dahilan kaya maraming nag-arali dahil hindi nila gusto yung pamamalakad ng ating pamahalaan. Kaya napakadaming parang galit sa ating pamahalaan. Kaya this coming election, dito maraming makikita natin pag matapos yung election, may magagalit talaga. Baka minsan hindi pa magustuhan yung resulta ng election. Pero kahit ganun pa man, patuloy tayo. Sabi rin sa study rin, babasahin ko masyadong maliit pala. Studies reveal that the average of man loses his temper about 6 times a week daw. And often gets mad at things more than people. Or kadalasan nagagalit sa mga bagay na hindi pa sa mga tao. Or ito daw yung mga lalaki daw, kung magalit yung kanilang temper daw ay nawawala 6 times a week daw. According sa study to hindi ko sa akin to. At yung yung galit nila, binubuntong nila sa mga bagay. Hindi sila sa tao. Kasi baka alam natin ng mga medikang kaso, pag lalaki si malaki, may kaso agad. Yan po yung parang iniiwasan yata kaya baka ganito yung Ang kabaligtaran naman sa babae naman, dito naman sa babae, whereas the average of women loses her temper about 3 times a week daw. And gets mad at people more than things. O nagagalit sa mga tao, higit sa mga bagay. O sana naman, ito naman, tao naman yung babae. Galit siya sa tao. Baka maybe ito applicable to sa mga nanay. Kasi pag nanay galit, bunga yan. Naalala ko yung nanay ko pag galit yan. Talaga, hindi siya nalalakit eh. Lang siya parang bunga lang naman. Pero mararamdaman mo, masakit pa rin, karamdaman pa rin. Hindi ka man physically na
pinalo, pero yung ano pa rin, verbal, masakit pa rin siya. Kaya dito, ang tanong, bakit ang isang tao ay hindi marunong magpatawad? Ano kaya kadahilanan? Ang kadahilanan daw, kaya ang tao ay hindi daw marunong magpatawad dahil daw sa galit. Yan daw yung dahilan, bakit ang isang tao ay hindi marunong magpatawad. Lalo na kung may kagalit daw. Minsan, ano na lang daw ang masasabi? Ano na lang yung masasabi kasi pag galit ka eh. Minsan, hindi mo na alam yung ginagawa mo kapag galit ka. Kaya ano ko rin sa sarili ko rin, pag ganito ako na, iniiwasan ko rin na napaka-delikado pala kapag unahan ka ng galit. Kaya sabi nga dito sa mga kasabihan, dito applicable sa mga Christian, nakikita lang natin ito sa mga unbelievers. Sabi nga dito, maghalo man daw ang balat sa tinalupan, hindi ko siya mapapatawad. Kasabihan ng mga ano to eh. Hindi ko alam, mga lasinggero ko ang kasabihan ng ganito. Sabi rin dito, kahit pumuti man ang uwak, hindi ko kayo mapapatawad. Grabe no? Ilang kaya pumuti ang uwak, may ipit naman yung uwak. At dito rin, matunaw man ang mundo, hindi ko kayo mapapatawad. Napakalaki talaga ng kasalanan na nagawa ng tao to. Kaya ayaw nang patawarin. Baka ito yung mga ganitong mga kasabihan. Na dito makikita sa Christian living. Dito sa makikita sa buhay ng mga Kristiyano. Kasi kung Christian ka na, dapat wala kang ganito eh. At mamaya malalaman natin mamaya. Dito sa ating pag-aaralan, ano ang epekto mangyayari sa mga tao hindi nagpapatawad? Bago yan, basahin mo natin yung text na ating pag-aaralan sa umagang ito. Basahin mo natin yung Matthew chapter 8. Clear ba? Mabasa niyo po ba? Lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko po ba pagkakawarin ang kapatid ko paulit-ulit na nagkasala sa akin? 7 beses po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing 7 beses, kundi 70 ulit na 7. At dito, makita natin yung 7 times. Yung sinabi nito, saan na naman ni Pedro yan? Sa ano lang ba niya? Gawa-gawa lang ba niya yan? According to sa mga komentary na nabasa ko, yung 7 times daw ay yung context ng Jewish law daw na kapag nagkautang ka, dapat bayaran mo ng 7 araw. Nag-utang ka ng 100 ngayon. Dapat next, pagpagtulong pa 7 araw, doon mo dapat siya babayaran. Doon yung nakuha ni Pedro. According to sa mga scholars, na yung 7 days na daw yun, doon daw dapat ka yung 7 dyan, 7 beses, ay doon daw yung nakuha ni Pedro. At dito naman, yung 70 ulit na 7 or 7 times 7, itong phrase na to ay in-interpret according sa kanila sa commentary na nabasa ko ay limitless forgiveness o wala hanggang pagpapatawad ng Diyos. Limitless po, hindi po namin kaya gawin po yan. Kapag nagkasala sa'yo, nakasabihin mo kahit 3 beses pa nga lang, kapag nagkasala ang tao sa'yo, hindi mo na kaya patawarin mo, ulit-ulit nagkakasala sa'yo. Ang kaya lang ito, gumawa yan, ang Diyos. Hindi po kayang gawin ng tao ang ganyang pagpapatawad. Kung i-multiply mo, ito sa 490, tama po ba? LA, 490. Pag i-multiply mo, 70 times 7. Dito na magsisimula yung parable, yung story natin, yung ating reflection o pag-aaralan sa umagang ito. Sabi dito, sapagkat ang kaharian ng langit ay katulad nito daw. Ipinasya ng isang hari na hinga ng ulat ang kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. Unang dinala sa kanya ang alipin may utang na milyong piso. Na dito, yung milyong pagkakautang daw, according to sa ibang translation daw, sa ibang translation ng Bible, ito yung sinabi yung 10,000 bags of gold. 10,000 daw yung equivalent ng milyong piso. Sa translation kasi natin, milyon. At sa ibang translation ay 10,000 talents na napakalaking halaga yan. Kung ano yung style nila ay
napakalaking halaga. O ito ay hinahalong tulad natin ito sa ating mga debts o sa ating mga utang sa ating Diyos. Ano ba yung mga utang natin? Ito yung ating utang, yung kasalanan. Kung gaano kalaki ang ating mga kasalanan. Napakalaki po ang ating mga kasalanan na hindi po natin kaya bayaran. At dahil siya'y walang maibayad, inutos ng hari na ipagbig siya, pati ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng kanyang ari-arihan upang siya'y mabayad. At lumuhod ang tao ito sa harapan ng hari. Nagmakaawa, bigyan pa po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanyang hari, kaya pinatawad siya sa kanyang pagkakautang at pinalaya. Dito makita natin kung gaano man kalaki yung utang ng alipin na yun, nakita natin yung habag at awa ng hari. At ang lahat ng kanyang pagkakautang, hindi lang 1/4, hindi lang 1/2, kundi lahat ng kanyang pagkakautang ay pinatawad na at pinalaya na. Dito makita natin yung alipin sa kanyang mga utang. Katulad ng ating Panginoong Jesus ay siya'y nahabag at naawa sa atin. Kung gaano man kalaki ang ating mga kasalanan, ibinigay ng Diyos ni Jesucristo ang kanyang buhay upang tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Napakasarap pakinggan po kung gano'n. Kahit gaano man kalaki ang ating mga kasalanan, pinatawad po tayo ng ating Panginoong Jesus. Dito po sa ating reflection sa next line, ito yung tanong, ano ang epektong mangyayari sa taong hindi nagpapatawad? Ano kaya ang epekto mangyayari? Una, siya ay nakakulong sa galit. In verse 28 to 30. Dito mapapansin natin, ngunit pagkaalis roon, ay nakatagpo niya isa niyang kamanggagawa na may utang na ilang daang piso sa kanya. Sinunggaban niya ito sa liit at sabay sigaw, magbayad ka ng utang mo. Lumuhod ito at ang magkaawa sa kanya at bigyan mo po ako ng panahon at babayaran kita. Na makita natin dito, yung isang alipin ay pinatawad na. Siya'y malaya na. At dito naman, yung alipin nito ay mayroong kamanggagawa na may utang na ilang daang piso lang. Ang ginawa niya ay sinunggaban niya yung sa liit. O sa another translation pa nga daw, sinakal niya sa liit. Na dito makita natin yung alipin ay galit. Sa palang niya, sa puso pa lang niya, ay meron talaga siyang galit. Na nakakulong yung galit sa alipin yun. At pinagbuhatan pa niya ito ng kamay. Na napakasama itong alipin ito. Na, at dito pa yung marupong ito, sabi pa yung ginawa niya, next slide, ngunit hindi siya pumayag sa halip ito yung pinabilanggo niya hanggang sa makabayad. Dito mapapansin natin, hindi siya pumayag. At ginawa niya ay pinibilanggo pa niya. Hindi niya ginaya ang ginawa ng hari. Ito yung nakalungkot isipin man na dapat tayo ay marunong tumanaw ng utang na loob o humingi ng tawad, lalo-lalo na yung parang sinabi na kanina, doon sa golden rule, huwag mong gawin sa iba kung ayaw mong gawin sa iyo. Dapat yung ginawa dapat ng alipin ito ay pinatawad dapat. Kasi ang liit lang naman ang pagkakautang ng kamanggagawa niya. Pero ang ginawa niya ay hindi niya pinagbigyan. Bagkos, ito ay pinakulong pa niya. Dito makikita natin
Makikita natin dito, yung alipin ito ay merong hindi magandang nagawa, lalo na sa kapwa niya. Kasi, pwede rin tayong katulad nito, o pwede rin tayong maging katulad ng isang alipin na ito na hindi marunong magpatawad. Kaya sabi nga dito, tayo rin kaya katulad rin ba? Tayo ng alipin ito na hindi marunong magpatawad. Dapat hindi. Kasi kung hindi tayo marunong magpatawad, sabi dito, pinapahirapan mo lang ang sarili. Bakit? Bakit pinapahirapan mo ang sarili mo? Sa katahilan na iniisip mo yan eh. Iisip-isip mo palagi pag kumagawa sa kanya. O problema ka, kahit wala kang problema sana, kaya hindi mo lang mapatawad yung tao na dahil galit ka. Iisip-isip mo palagi yan. At isa pa, pinapaikli mo lang ang buhay mo. Yun yung according din sa kapag sa dami mong problema o yung marami kang pagalit, ang isip mo, yung way ng buhay mo, mababago eh. Parang ayaw minsan, ayaw mo na kausapin yung kasama mo, gusto mo na mag-isa. Ito yung magiging dahilan pag sobrang galit mo. At isa pa, ano ang epekto ang mangyayari sa taong hindi nagpapatawad? Ang pangalawa ay may parusa na hindi nakakatanggap ng kapatawaran. Basahin natin. Sabi dito, labis na nagdamdam ang ibang mga tauhan ng hari nang malamang iyon. Kaya pumunta sila sa hari at sinumbong ang buong pangyayari. Pinatawag ng hari ang malupit na lingkod. Napakasama mo, sabi niya. Pinatawag kita sa utang mo sapagkat nagmamakaawa ka sa akin. Dito, makita natin mamaya na nagalit na dito yung hari. Naawa ko sa iyo, hindi ba dapat ka rin sayang nahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya ay pinabilanggo hanggang mabayaran ang lahat ng kanyang utang. Dito, hindi na pinatawad ng kanyang pagkagawa na patawarin ang utang dahil sa kanyang ginawa. Hindi siya makatanggap ng kapatawaran. Dito makita natin itong lahat na bilanggo na to ay hindi na siya kasi makita naman natin yung una na pinatawad siya ng hari. Lahat ng kanyang utang. Dahil sa kanyang ginawa, dahil hindi niya sinuklian ang ginawa ng hari, siya ay pinarusahan at pinagbayad ang lahat ng kanyang utang. Dito makita natin this parable, it illustrates the extent of God's mercy and forgiveness. Na makita natin yung lawak at pagpapatawad sa atin ng Diyos. Na makita natin yung kapatawaran. Simula ng una na pinatawad ng Diyos, tayo, bilang mga tao na makasalanan. Makita natin na sa kabila ng ginawa niya, o ginawa ng tao, dapat makikita dito yung pagpapatawad rin. Kasi kung totoo kung tayo Christian, kung marunong tayo, nasa atin yung puso mo pagpatawad, dapat isa sa pamumuhay natin ito yung marunong tayo magpatawad. Alam mong mahirap, hindi po madaling magpatawad. Sabi nga dito sa Matthew chapter 18 verse 31, gayon din ang gagawin sa inyo ng aking Amang nasa langit kung hindi niyo patatawarin ng buong puso ang inyong mga kapatid. Kaya nga biswala po tinuturuan tayo matutong magpatawad sa kapwa at humingi ng tawad. The next slide, sabi dito sa Marcos 11,
Kapag kayo tumayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang mga nagkasala sa inyo, upang ang inyong mga kasalanan ay patawarin din ng inyong Ama na sa langit. Na napakalaga po sa atin, kapag tayo nanalangin po, patawarin po muna natin ang ating mga kasalanan, upang ating kasalanan daw ay patawarin ng ating Ama na sa langit. Ito po yung challenge po sa atin bilang mga Christian, na tayo, kung totoo po tayo Christian o mananampalataya sa ating Panginoon, na dapat tayo matutong magpatawad sa ating kapwa. At higit sa lahat, dapat alalamin natin ang hindi madaling magpatawad. Kasi alam po natin na hindi po madaling magpatawad po sa personal lang po. Sabi dito, ang pinagmula ng pagpapatawad daw ay hindi kaya ni Apostol Pablo. Apostol Pedro pala, sabi dito, magmahalan kayong tapat. Next slide, sabi sa 1 Peter 4:8. Magmahalan kayo ng tapat sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Ganito, hindi kaya ni Apostol Pedro na magmahalan tayong tapat daw. Sapagkat daw ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Kung ang tao ay nagmamahal o nagiging mapagmahal, mapapatawad niya ang kasalanan na ginawa ng kanyang kapwa. Katulad ng ginawa ng ating Panginoon doon sa krus na pinalaya at pinatawad ang ating mga kasalanan. Sabi nga sa Ephesians chapter 4 verse 32, sa halip maging mabait kayo at maawain sa isa't isa, magpatawad kayo sa isa't isa gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo dahil kay Kristo. Napaalala sa atin na tayo ay humingi ng tawad at magpatawad sa kapwa na kahit mahirap. Alam po ito ay by process tungkol sa pagpapatawad. Huwag natin hintayin pa na mawala tayo sa mundong ito na hindi tayo nagpapatawad at humihingi ng tawad sa ating kapwa. Tayo rin ay humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon, sa ating mga kasalanan. Halaga po sa atin bilang mga Christian na tayo ay matuto magpatawad sa ating kapwa. Huwag mo natin hintayin pa na tayo ay dumating sa time na to na kunin na tayo ng ating Panginoon. O kunin na tayo ng mundong ito na hindi pa tayo marunong magpatawad sa ating kapwa. Sabi nga doon sa kanta ng Ama namin, pinatawad mo noon, ngayon, at magpakailanman. Ang ating Panginoon na ay nagpatawad. Ito po yung challenge sa atin. How much more pa kaya tayo bilang mga tao lang na dapat tayo, kung tayo nananampalataya at nakakilala sa ating Panginoon, dapat po tayo matuto magpatawad sa ating kapwa. At tayo rin dapat ay humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. Araw-araw po tayo dapat humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. Kasi po, sa araw-araw natin mga ginagawa sa buhay natin, nagkakasala po tayo. Hindi po natin naiiwasan. Kasi po, nandito pa tayo sa mundong ito. Tayo po, tao lamang po na nagkakasala. Kaya dapat ang gawin natin, tayo ay humingi ng tawad sa ating Panginoon. Ito po yung challenge sa atin. Alam po, mahirap. Hindi po madali. Kaya, kung meron man kayong magalit, o matagal nang magalit sa pamilya nyo, or hindi nyo pala, baka ito na po yung time na dapat tayo
magpatawad sa ating kapwa. Huwag na po natin pangunahan pa yung galit sa ating, tanggalin na po natin yung galit sa ating puso. Paano yung pastor ko parang napakalaking ginawa sa akin yun? Okay lang ibang hindi ko muna siya mapatawad ngayon. Paano po yun? Kasi ang pagpapatawad naman, hindi naman biglaan. Diba, nagkasala sa isang tao, napakalaking kasalanan, patatawanan mo ba agad? Nag-takes pa siya ng maraming oras o araw. Pero hindi ibig sabihin, hindi natin siya papatawa. Kasi nga, sabi niya dito, ang Diyos niya nagpatawad, how much more pa kaya tayo? Napakaraming tao, inako niya yung kasalanan doon sa krus. Kaya ito po yung challenge sa atin. Kung tayo totoong mananampalataya, ay matututo tayo magpatawad.